Isa po sa pinakamaraming naging feedback ay ang hepatitis episode natin dito sa Hiling Galing. Dumagsa po ang mga tanong ng mapanood ng ating mga kapatid ang tungkol sa detox protocol diet na ipinakita po natin sa episode na ito. Balikan po natin. Welcome sa ating Healing Sangkap segment at ngayon, Chef, Yes, kakaiba. po, Kakaiba ang ating recipe this morning. At kumuha na po kayo ng inyong panulat at papel kung gusto nyong malaman ang tamang preparasyon ng ating Healing Galing Detox Protocol Diet. Ito po ang focus ngayon ng ating Healing Sangkap at ito po ay hindi lamang para sa mga kapatid natin na may hepatitis condition na mataas ang SGPT at SGOT. Maganda rin po itong diet sa lahat na may mga cancer condition, lalo na kung stage 3 at stage 4 na. Ganun din sa mga taong mataas ang creatinine level dahil sa kidney failure. Ito rin po ang let food be your medicine natin. Yung laging sinasabi, Doktora. Yan ang sinasabi ni Dr. Hippocrates, no? Ang pinakamagaling na manggagamot nung unang panahon. At kinabibilangan po ng dalawang sangkap o dalawang uri ng pagkain ang kailangan na ipakain sa pasyente na may malubhang kondisyon katulad po ng hepatitis C condition at iba pa mga hepatitis condition. Ang una po ay ang ating pang-breakfast sa pasyente, no? Sa detox protocol diet po natin, heavy ang mga tatlong meals, no? Breakfast, lunch at dinner ng ating pasyente. At may pagpipilian po para hindi naman sila masawa sa iisang uri lang ng kakainin nila, no? May black rice, lugaw na pwede pong i-prepare. Bakit black rice? Kasi po ito ang pinaka mataas sa sustansya na bigas na kahit sabihin ng pasyenteng ayaw niyang kumain ng iba at ito na lang dahil walang appetite, at least po, ang bigas na ginagamit natin ay pinakamataas ang uri, no? Kahit walang ulam, maraming sustansya. Ilulugaw natin dahil mahina po ang panunaw ng mga taong may malubhang karamdaman. So, lugaw. Meron po tayong available na Hiling Galing seaweed salt, no? Yung ating seaweed salt, kung gusto ng pasyente na medyo maalat ang kanyang lugaw, pwede pong lagyan. Dahil parang ulam na rin po yun, napakataas sa sustansya ng ating Hiling Galing seaweed salt, no? Hindi katulad ng ordinaryong asin na pampaalat lamang ang taglay. Ngayon, kung gusto ng pasyente ng medyo matamis, maganda po na sweetener ng pasyente ay honey, no? Yung raw, original na honey. Hindi po muna natin inaalaw yung mga niluto, pinroseso na mga sweeteners para mas maginhawa para sa paggaling ng pasyente. Pwede rin pong gamitin ang honey sa kanyang nilutong purple kamote na lugaw din ang preparation at saka seedless saba. Pipili po ang ating pasyente every morning kung ano ang gusto niya maging breakfast. Ang importante po ay mainit-init na ipapakain itong mga ito sa ating pasyente. Pagkatapos kumain, kailangan po busog, pinapainom po natin ang ating pasyente ng mga sangkap sa ating mga halamang gamot, katulad ng herbal calcutab. Ang herbal calcutab po, napakagandang pang-flushing ng mga dumi sa ating atay. So, dumadaan po sa pagdumi. Pasensya na sa mga nag-aalmusal. Ano po? At yung herbal serpentina tablet naman o yung halaman galing sa dahon ng serpentina, yun naman po ang napakabisang ginagamit ng Hiling Galing para sa pagtanggal ng infection sa liver dahil tayo ay nakafocus ngayon sa liver condition. Ngayon, yung ating pong mga ilang pang sangkap, no, na gamit sa pagkain ng pasyente matapos ang kanyang almusal na medyo heavy dahil uminom nga po ng gamot. Dagdag pa para sa ito pong pagsuporta sa mga ugat ng atay ng pasyente, yung ating herbal vitamins B1, B6, B12. At alam po ba ninyo na dito sa kondisyon ng atay, maganda ang suporta ng tawa-tawa tea. Tawa-tawa tonic o yung nilagang sariwang tawa-tawa na damo lamang na mapupulot po natin sa paligid bilang tubig ng pasyente or pangsabaw dito po sa dagdag na diet ng pasyente under the detox protocol diet, no? Ang susunod na meal ng pasyente ay puro naka-blender na po na kinabibilangan ng paborito niyang hilaw na gulay at hilaw na prutas, sariwang prutas at honey
bilang sweetener na dadagdagan lamang ng isang basong tubig. Isang basong sariwang gulay, kalahating basong sariwang prutas, at isang basong tubig at dadagdagan lang po ng honey bilang pampasarap. Ibe-blender po yon, no? Kung halimbawa po ang pasyente natin ay nag-almusal ng 7 o'clock in the morning. Pagkatapos uminom ng gamot, maaaring nagpapahinga siya, natulog ng kaunti. Paggising niya, ang susunod na pagkain niya po ay ito na, naka-blender na. Wala pong kailangang pampasarap na iba pa, sapat na po yan at hindi rin po dapat lagyan ng yelo. So meaning hindi siya malamig. Dapat po ipiprepare ang diet na ito ng pasyente every time nakakain siya. Sariwa palagi. Hindi pwedeng i-prepare po ang ganitong klase ng diet pagkatapos ay buong araw na niyang i-consume. Bago po i-consume, ipiprepare ang sariwang mga sangkap, no? At halimbawa po, nagising ang pasyente after breakfast niya at nagpahinga, by 9 o'clock nagutom siya, ito na po ang ipapainom sa pasyente. At hourly, no? Oras-oras po ay pinapainom ito sa pasyente. Kasi pag ito po ang diet, nafa-flush out lahat ang mga toxins sa katawan ng pasyente at mabilis po kasing makagutom ang ganitong preparation. So kung 9 o'clock kumain siya na parang iniinom na lang po, katulad ng piniprepare na ngayon ni Chef Tristan, no? Iniisa-isa na po ni Chef Tristan ang pinakamasasarap na recipe niya para sa detox protocol diet. Mamaya titikman natin. Pero balik muna tayo dito, no? Ito pong pagkain hourly, say 9 o'clock, susunod nun ay 10 o'clock. Sige na naman po ang panibagong preparation, pipili ng gulay na gusto ng pasyente or pwede rin po na tigko-konti ng mga paborito niyang gulay. Pwedeng lagyan ng carrots, pwedeng lagyan ng spinach, no? Basta wala pong mga gulay na may asim at mabuto. Yun po ang iiwasan natin, no? Now, pagdating naman po ng tanghalian, medyo heavy na naman ang kain ng ating pasyente. Pwede niyang balikan yung diet ng nilugaw, no? Na either black rice, purple kamote, or seedless na saba, no? Na punong-puno ng sustansya ang ibibigay sa pasyente. Kasi po, iinom na naman siya ng gamot after lunch. Or pwede po siyang magdoble ng ating naka-blender na sariwang gulay at prutas. Okay, so babalik na naman po sa pag-inom ng gamot dahil 3 times a day po iniinom yon. And after lunch, maaring matulog na naman ang pasyente o magpahinga. Pero paggising niya ulit, yung naka-blender na naman po ang ipapakain natin sa kanya hourly again. Oras-oras po yon, no? At pagdating siyempre ng alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5 ng hapon, puro naka-blender na nga po yon. At hindi po natin kakalimutan ang paghahaplos ng Healing Galing Oil, no? Habang gising ang pasyente doon sa may liver point. May procedure po tayo na ina-applyan ng warm compress yung liver point at ang pang-warm compress po ay may herbal antibiotic sa pamagitan ng vinegar, no? Yung plain vinegar po, 2 glasses ng hot water, half glass ng plain vinegar, doon po babasain ang malinis na face towel at pipigain ng mabuti, idadampi, no, doon sa liver point, alright? Mula po dito sa gitna ng sikmura hanggang papunta dito sa kanang bahagi ng tiyan ng pasyente ay nandun po ang liver point. So, a-applyan ng warm compress hanggang maramdaman po ang init at saka ilalagay ang Healing Galing Oil at ang procedure po ng paghahaplos ay maraming Healing Galing Oil mula sa likod ng bewang papuntang pusod. Mula sa likod ng bewang papuntang pusod na laging nahahagip po yung liver point, no? At kung may cleansing tea nga pala na mainit-init na pwedeng i-provide sa pasyente habang hinahaplusan ng Healing Galing Oil, mas maganda po para mas marami ang ipa-flush out ng mga toxins sa katawan ng pasyente. Now, dadating naman po ang hapunan, no? Ang hapunan po ay heavy na naman dahil iinom na naman ang pasyente. So, pwedeng balikan yung ating mga nilugaw, no? Pagpipilian kung ano ang gusto ng pasyente, mainit-init or doble na naman ng ating binlender na preparation. Okay? Ganun po. At isinasagawa po ang ating detox protocol diet hanggang mataas ang SGPT or SGOT ng pasyente, no? Yung mga kondisyon kung saan mataas ang lason sa katawan ng pasyente ay ito pong detox protocol diet. Combination ng mga nilaga at nilugaw at yung hilaw na gulay at prutas ang ipapakain po natin sa ating pasyente.
Ngayon, naku, eto na po at handa na si Chef Tristan para i-share sa atin ang best tasting combination ng detox protocol. Handang-handa na ako, Chef. Kahit wala akong sakit, ha? Okay. Pwede po ito sa mga nagre-reduce, no? Na magtatapon kayo ng maraming lason at marireduce to the lowest term, sabi nga po nila. Ang combination mo, Chef, ay ano yan? Yung mga green leafy vegetables po. Ay, pinaghalo-halo mo lahat po? Pinaghalo-halo po. Spinach, So we have the spinach, yung Broccoli. broccoli, and then yung pansit